Hi guys, Mommy Park is here. Alam nyo ba guys, nahirapan ako sa ano ko. Kasi pagka medyo maingay tapos may sounds, kailangan naka-headset ako. Kasi para yung sound, yung boses ko talagang nandito talaga sa ano, nandito talaga sa cellphone. Actually guys, meron akong wireless na mic. Ito oh. Ang tagal-tagal na nito. Ang tagal-tagal na. 1 year na mahigit. Hindi ko magamit. Alam niyo yung mga simpleng bagay sa inyo, minsan sa akin, napakahirap. Hindi ko maintindihan. Tinry ko naman, parang di gumagana. Kaya nainis ako, dito pa rin ako sa headset, no? Minsan talaga mami pa rin, no? Ayan. So, in today's video, guys, may mga pag-uusapan tayo, no? Singit-singit na kwento at mag-shoutout tayo habang binabasa natin ang mga comment nyo. At syempre, sasagutin natin yung mga tanong. So, may mga importanteng tanong at may kikwento ako sa inyo. Okay? So, sana ay samahan nyo akong muli. Maraming salamat sa mga nanood sa last video. Maganda ang views, pero konti ang nag-comment. Thank you po sa inyo. Sana hindi kayo nalito, sana nasundan nyo, sana naintindihan nyo, no? So, kaya ako naman dinidiscuss yung mga yan, yung mga medyo malalalim na pagkukwenta. It is because para magkaroon kayo ng idea kung natatahak nyo ba ang tamang trap. Minsan alam nyo, yung akala nyo mahirap, madali lang pala. Ako din dati akala ko mahirap, madali lang. No? Pagka naging habit nyo siya, kayo na mismo ang gagawa ng mga learnings sa sarili nyo. Yung mga parang self-study, ganun, no? So, yun lang naman. Ayan, alam niyo po guys, kaya medyo hindi masyadong si Mommy Park. Kasi po, 3 araw na pong masakit ang braso ko. Namamaga po siya. No? Last time na nagkaroon ako ng ganitong pamamaga sa braso, dito sa, sa kanan. And way back 2019. No? Tapos ngayon dito naman sa kabilang side. Siguro kasi nung nagkasakit ako, 1 week ako na sa dito sa laging side ko nakahiga. Syempre kasi iniiwasan kong maubuhan si daddy. So yun, siguro naipitan ako ng ugat. No? So nagpapagaling ang mami. And yon, no? So simulan na natin. So sisimulan natin sa umaatikabo na comment at may kikwento ako sa inyo. Okay. So ayan. Angeline Balmores 5461. Dito tayo sa video ko na dahil matinik kang tindera, alam mo ang ano ba yung title nito? Alam mo ang financial management. Ayan. Pero hindi naman medyo related yung kanyang comment, but we want to still read it, no? At sagutin natin. Sabi niya, Mommy Park, masingit ko lang po, kasi nakita ko sa umpisa yung Ace Ice Cream. Dati po, napag-usapan natin sa live nyo dating, Ace Ice Cream, yung tinitinda ko. Pina-pull out ko nung time na Joy Ice product na ang dinideliver. Ngayon, selectan na po ang meron kami. And kahapon lang po, dumaan dito si Ace Ice Cream. Ine-encourage ako na bumalik kay Ace Ice Cream. Tingin nyo po, Mommy Park, magstay na po ba ako kay Selecta o bumalik kay Ice? Mabenta po talaga si Ice or si Ace. Dati mas maraming affordable at mas maraming flavor si Selecta. Meron din affordable pero lately may mga nawala na silang item. Doon sa mga tig 10 pesos, mas lamang po sa per gallon si Selecta talaga. Which is true. No, ang variety ng ice cream ni limited when it comes to gallons, no. Sa tab may tab sila pero ang alam ko 2 flavors lang. Yung isang 2 flavors in 1, 2 in 1. Isang strawberry avocado at saka isang choco vanilla yata ang flavor. So kaya and then 1.5 tapos 3 flavors siya, 3 in 1. So kung mapapansin nyo, malakas din ang aking Snow Joe. Pero kay Snow Joe, marami siyang flavor pero solo. Wala siyang 2 in 1, 3 in 1. Pero mga malalaking tab, lagi akong bumibili, no? So ayan. So kaya may Snow Joe din ako and then pangmasa yung presyo. Pangmasa din kay Ace, pero ang lasa masarap talaga, no? Hindi ko dinadown si Snow Joe ha. Hello, kine-carry ko si Snow Joe. Excuse me, ang lakas ng Snow Joe ko. So, I think kung wala namang paghihigpit kay Selecta, you can carry the 2. Lalo kung maganda dyan sa inyo, no? So this, I want to share to you guys. Hindi ko alam kung, I think kasi napaka-confidential nito. Ang nag-share lang naman din sa akin ito is yung agent ni Ice. Kasi nga, kung maalala ko, nung nag-share ako ng tungkol sa ice cream, nung nagsisimula pa lang ako, ay dapat talaga Joy Ice yung makikerry ko. Kasi sinabi niya na yun daw ngayon yung Ace Ice Cream, iisa lang. Na which is kaya lang na-confirm ko, hindi ako nag-oo, pina-cancel ko dahil nag-investigate yung best friend ko at saka yung kapatid niya kasi sabi nila kung napalitan ang pangalan ni Ace Ice Cream ng Joy Ice dahil sinasabi nung agent ng Joy Ice nung nagpunta dito na yun daw ay Ace din, bakit daw ang dami pa rin daw doon sa lugar nila malapit ang Ace Ice Cream na mga chest freezer.
So kaya nag-investigate sila kasi nga gusto nga talaga ni Beshi na i-carry ko yung Ace Ice Cream noon pa bago pa actually kaya ako nakabalik kay Snow Joe dahil dating Snow Joe talaga pa ako dati pa sa store ko. Kasi si Snow Joe yung sumagot sa akin. Hindi ako, sinagot ako ni Selecta 1 month na mahigit. Dito na ako nagtitindahan. So kaya hindi ko na din tinanggap si Selecta and I'm thinking na si Selecta ay meron malapit sa akin. Actually po, meron ding malapit sa akin na Ace Ice Cream. So, later part ko na yan ikukwento kung anong issue dyan. Pero ito muna ang issue na pag-uusapan natin. No? So, yun nga si Joy Ice, kinancel ko. Kasi sabi ko dun sa ewan ko kung customer service yung tumawag sa akin. I remember nasa Pure Gold ako na namimili na kung magpapababa na raw ba ako ng chest freezer, mag-start na ako, something like that. So, nung tumawag sila, ang sabi ko, ika-cancel ko na po. I'm about to call you talaga kasi ang hindi ko nagustuhan, sana in the first place pa lang, naging tapat na kayo when it comes to the history, to the background history of the company. Kasi, for me, wala namang problemang mag-carry ng ice cream. No? Si Snow Joe nga, diba? Imagine niyo. Pero, ibig sabihin, ang point ko, gusto ko si Ace Ice Cream, nagpanggap siya din si Ace Ice Cream. Kasi ang dami pong nalilito, nakakala po nila si Joy Ice at saka si Ace Ice Cream ay iisa at nagpalit ng pangalan or sister company. Yun po ang sinasabi ng mga ibang agent, no? Nangyari na po sa akin yan. So, talagang hindi po pwedeng magsinungaling ako dito kasi nangyari dito sa akin yan eh. Okay, so hindi ito paninira sa company ni Joy Ice. This is awareness na much better na mas maging tapat na lang kapag binibriefing nyo ang mga ahente nyo pagdating sa pagkukuha ng mga kliyente, kesa naman sa didikit kayo sa pangalan ng Ace Ice Cream nang hindi nyo naman mapaninindigan and at the same time ay hindi totoo. No? Yun yung problema doon, yung hindi kasi totoo. Okay, so way back nga nung ako ay nag-start mag-ice cream last year, sabi ko, yun nga, kinancel ko, ganyan. Sabi ko, why you have to make sinungaling, no? Magsinungaling pa. You can tell me naman the truth. Dahil siguro para makuha nila ako dahil Ace Ice Cream yung gusto ko, pero Joy Ice sila. So, ang history pala niyan, nasabi ng agent ko ng Ace Ice Cream, yan po yung isa daw sa parang pinaglalabanan. Ewan ko kung may kaso, no? Na dahil nga, yun palang kauna-unahang naging distributor ng Ace Ice Cream dito sa Pilipinas is, parang humiwalay na kay Ace Ice Cream Company or yung, ewan ko, basta something na gano'n. And then, gumawa ng sariling ice cream. Gumawa ng sarili niyang business na ice cream. And almost of the flavors and the choices ay halos nagaya. Pero ang hindi magagaya ay yung lasa. Malayong malayo sa lasa. Yung lasa ang hindi talaga magaya. Pero yung flavors na choices, meron din silang semangka, which is yung semangka ni Ace Ice Cream ay watermelon. Lahat halos ay meron din kay Joy Ice. Pero sa lasa magkakaiba. Doon magkakatalo. And syempre, yung name na yung brand na ng ice cream. So, ang nagiging matunog na nangyayari noon is para makuha yung mga client, ang gagawin ng agents, ay sasabihin ka sister company si Ace Ice Cream. Sasabihin na pinalitan na ng pangalan yung Ace Ice Cream from Ace Ice Cream to Joy Ice. Ngayon, sabi ko, ay, yung pala kwento noon. Sabi niya, yes, ma'am. Kaya masamang-masama yung loob ng company ng Joy Ice, ng Ace Ice Cream kasi why it has to be that way? 'Di ba? Halos ginaya na nga yung style and then pinalalabas pa para lang makakuha ng kliyente. Sabi ko, sana nag-stand na lang siya ng sarili niya, no, na Joy Ice is Joy Ice, 'di ba? Lalo na kung kababayan natin ang nag-produce nito, no? Ang may-ari. Wala namang kaso doon. So, ito yung lagi kong sinasabi na make a trademark, make your own name, stand to your own, bigyan mo ng credibility ang negosyo mo. Nang sa ganon, maraming magtiwala sa'yo, no? So, kaya tatandaan nyo yan, no? Pagkabago kayo sa lugar and nagiging maugong kayo, magkaroon kayo ng trademark, no? Hindi trademark na masama ang image. Magkaroon kayo ng trademark na maganda ang image. Same lang naman din ang product kay Joy Ice when it comes to price, mababa, affordable, may tigta 10 pesos, ganyan, no? But the thing is, yun yung naging kwento noon, na kaya hindi ko tinuloy, na dapat magjo-Joy Ice talaga ako, no? And then, yun yung nangyari,
no? So, pwede ko sana siyang i-carry kung hindi nagsinungaling. Ayoko kasi ng sinungaling ayoko kasi nung bago yung negosyo na pinuputan mo, tapos pagsisinungalingan ka. Yun yung hindi ko gusto. So, yun lang talaga yung reason. Hindi ko sinasabing hindi ko gusto yung produkto. Kasi meron naman akong mas pangmasang ice cream, pero kinikerry ko, no? Si Snow Joe. I never had any issue with Snow Joe. Yun ang maganda. Kahit gaano pa nangyari. Shout out Snow Joe. Shout out Ace Ice Cream. Kahit ano pa yung nangyari pagdating sa management ni Snow Joe, hindi ako nagkaroon ng issue sa kanya ever since, no? I can able to say whatever I want to say kay Snow Joe, kung ano yung ko. And talagang natutuwa lang ako kasi na priority ako when it comes nung kauna-unahang nagkaroon ng issue ng chest freezer, no, ganyan. So, pagka sinabi kong gusto ko ganito, hindi sila nagtampo guys nung nagpapalit ako ng maliit na chest freezer. Malaki na chest freezer ko kay Snow Joe, tapos nakita nila bigla akong may Ace Ice Cream. Hindi sila nagtampo. Talagang continuous pa rin sila, basta sila orderan mo naman kahit papaano. Hindi sila nagtampo hanggang sa lumalakas din yung Snow Joe ko. Sabi, ma'am, palitan na natin itong maliit mo. Mag-glass na rin tayo kasi malapit nang lumabas yung sabi ng agent, meron akong 2 kauna-unahang mahahandle ko na i-issue sa akin ng company na glass. Yung glass ang niya, top glass. Sa'yo ko ibibigay, i-reserve yung isa. Palitan na natin itong maliit mo. Kaya ba? So yun nakakatuwa. No? Yun, tapos nakikita ni Snow Joe, meron akong Ace Ice Cream sa loob ng rep niya. Si Ace Ice Cream, nakikita din niya, may display ako. So, hindi sila pwedeng magtampuhan sa isa't isa kasi parehas nilang hinihiram ang isa't isa. At parehas ko naman silang ino-orderan. Parehas naman silang malakas sa akin. So, yun lang. And then, naikwento ko lang naman. And then, merong kwento pang isa yan, na muntik na rin akong hindi maging Ace Ice Cream franchisee. So, I don't know if this is the right time to tell you guys the truth, at the back of the camera, the history, why I had this Ace Ice Cream. And talagang nagpapasalamat ako kay Ace Ice Cream kasi, he made the decision fair. Sa tingin ko, fair to me. Pero alam ko doon sa isa kong kasari, hindi fair sa kanila yon. But this is the story. And if ever na mapapanood man ito ni kasari ko na malapit sa akin na may na may Ace Ice Cream. This is the story behind this, no? So sana naiintindihan mo kasari, and ako pinaglaban ko lang din yung aking side at yung karapatan ko. Hindi ko intention na makasagasa ng negosyo. Tulad mo din, lumalaban din ako sa buhay. And sinikap ko na maging legit na taga rito sa Willow Bend. No? Ayan. Okay. So, dapat, nung makita na naghahanap kami ng distributor, kung paano ako magkakaroon ng agent, paano ako magkakaroon ng Ace Ice Cream. Kasi nga, ang sabi nga ni Beshi, Beshi, parang gusto kong dagdagan yung ice creaman ko kasi hindi ko gusto yung ibang choices na mga maliliit kay Snow Joe. Kasi ang gusto ko lang sa kanya yung mga tab. Yun kasi ang malakas sa akin. Pero syempre, minsan naiinis ako na heto yung tindahan ko. Ang winawalis ko na kalat ng ice cream ay kalat ng ice cream na kinikerry ng isa kong kasari. So sabi ko, magtinda na lang din ako ng ice cream na pwede kong maibenta ng mura. So, nag-usap kami ni Beshi. Sabi niya, kasi favorite ng family nila, yung Ace Ice Cream. No? At in even Manila daw kasi meron yan. So, kaya, naghanap kami sa FB. Tawagan kami. Ganyan kasi kami ni Beshi eh. Naka-on call kami. Tapos, yung isang cellphone namin gumagana. Naghahanap kami ng makokontak. And then, nung may nakita kami, kinontak din namin. So, dito po sa Bulacan, si Icewell Foods Incorporated ang distributor ng Ace Ice Cream, no? Ace Ice Cream Balagtas. Icewell Food ang pangalan ng distributor company. Now, tumawag kami. Tapos nung nakatawag ako, ibinato pa nga ako dito kasi parang ang hawak ng agent ay garay. Tapos ibinato ako dito sa may hawak ng pandi. And then nakausap ko na. And then nagpunta na dito. Tiningnan ng paligid, siniay ang aking tindahan. Nung okay na, pinin na niya ako agad tapos sabi ko, mag-a-apply na ako. Sabi niya, ma'am, may mga permits ka po ba? Kasi mga further, supporting documents. So sabi ko, oo, meron ako kumpleto. Kaya lang ako kasi, sabi ko that last year, yun pong aking business permit is legit. Kasi updated. Kaya lang, ang hindi updated ay yung address. Kasi, nung nalipat ako dito sa Willow Bend, already na-renew ko na yung Kasi March kami nag-move dito eh. And na-renew ko na ng January yung aking mga business permit. So nanghihinayang naman ako. So sabi ko, patatapusin ko lang ang 1 taon bago ako re-renew. Kasi para malaman ko din kung talagang sari-sari store business is still meant for me kasi nagta-trial and error method muna ako. At
Kasi kung i-close ko na lang, kung hindi mag-workout dito at dishwashing ang focusan ko, or I will stay the permit. So sabi niya, sige po ma'am, wala pong problema. Tapos pinakita ko lang. Pero hindi na rin siya kumuha ng kasi nga, hindi rin naman naka-address pa dito sa Willow Bend, dito sa Pinagkwartelan. Barangay Pinagkwartelan. Kasi poblasyon ako barangay poblasyon ng address nung dati kong business permit. So, sabi ko, kaya lang sir, sabi niya, ma'am, gusto mo po ba babaan ka na? Sabi niya kasi meron daw mga na-pull out na mga chest freezers sa sa ibang mga stores. Baka gusto ko na, pwede na ako magsimula. At napin na raw niya ako sa nila, naipasok na ako sa system at naipin na nila ako sa Google Map or sa system nila. So, sabi ko, wait, wag muna. Sabi ko, gusto ko bago, kasi bagong tindahan, bago lahat, and then para to make sure na maganda ang takbo ng chest freezer para hindi malakas sa kuryente. For me, yun yung aking thinking, And then kako also, that time, wala pa akong mga shelves na yung mga dilaw ko na shelves dyan, hindi pa ako nagpapagawa. So, sinusukat ko muna at tinatanong ko din yung kay Ace Ice Cream na agent kung ano ang sukat nung chest freezer na glass top. Kasi nga, para malaman ko kung saan ko siya ilalagay. Tapos, he advises me na i-front mo kasi yun ang gusto ni Ace Ice Cream, naka-front. Ganyan. So, kaya, nakaplano na, nakaplakada na talaga kung saan mailalagay yung mga shelves at yung ice cream na dadating pag dumating na yung shelves. Kasi ang gusto ko, pagkatapos ng shelves, saka ilalagay si Ace Ice Cream, saka ako mag-i-start. So, sabi niya, okay, kagandahan po ma'am, mga 3 weeks pa rin naman dadating yung bagong mga chest freezer, mga top glass na galing ng India. Kasi po, India po ang ice cream na Ace Ice Cream So, international ice cream siya. Kataunan na nun, kung mahihintay ko daw. So, sabi ko, I'm willing to wait kasi gusto ko nga bago. No? And then, ganun na nga, no? Naghintay ako. Now, dumating na. That the time has come. Okay na yung mga shelves ko and then, nagpapababa na ako ng chest freezer. So, ang rules ng chest freezer is, ibababa muna yung chest freezer para matest kung gumagana at maayos ang condition. And then, saka kanila dideliveran ng package mo. So, ang startup package ay nasa almost 5,000. Yung mga best sellers ang unang ibibigay sa iyo para yun ang unang maibenta mo. Para pampaakit din, no? So, syempre, ganun talaga yon. And then, naibaba na yung chest freezer. And I was about gusto ko nang umorder. I was about nag-set na ako ng order, more than pa doon sa startup capital na pwede kong i-start up yung package nila, more than pa yung order ko doon. But, they don't answer me that much, parang naiilag sila, and then, meron palang issue na gumagana, meron palang problema na gumagana. Kasi tumagal pa ng almost 1 week bago ako nababaan ng ice cream. Kasi yung pala, umaapila itong isang sikasari na bakit daw ako inisyuhan ng Ace Ice Cream pinranchise wherein existing sila, which is less than 150 meters, less than 150 meters ang layo namin sa isa't isa. As in talagang malapit kami sa isa't isa para ma-issuehan ako ng ganoon. And so, nagkaroon pala ng komosyon sa opisina, sa Ace. At pinagdidesisyonan kung paano ako maanuhan. Sabi ko, wala ka ako rito. Ako nga lang ang mag-isang meron. Ang alam kong merong isa, ang alam namin ni agent na merong isa, ay nasa phase 2. Phase 1 ako. So, napakalayo sa akin. More than 200 meters pa ang layo namin sa isa't isa. So, paano nangyari yon? Tapos, hindi ko alam na meron pala si kasari ko na malapit sa akin, na which is, hindi kasi kita. Dahil hindi naman nga ako palalakad kung saan-saan dyan. Focus lang ako tindahan, bahay. Hindi ako basta namamasyal. No? So, meron pala siya existing. Hindi ko alam. Nauna lang siya sa akin ng konti. And, to my surprise, nung malaman ko yun daw pala ang umaapila na huwag akong bigyan. Kaya pull out nila yung ref. Na instead, na kahit na ibaba na open na, ipupull out nila yung ref. So, nasad ako kasi dumaan na naman ako sa tamang proseso. And bakit in the first place, si agent, hindi niya alam na may nag-e-exist palang malapit sa akin. Eh, di sana hindi na ako nag-apply. Diba? So, di sana hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon na papaano ko siya iaayos dahil dinepende ko ang aking pwesto na kabila, yung in-extend ko, dahil sa iwe-welcome ko si Ace Ice Cream. Bakit hindi alam ng agent? Anong problema? Sabi ko, pagkakamali ito ng agent. Sabi ko, papaano yon? Tapos ang sabi nila, ay ma'am, pag-uusapan po namin. Pero ang paraan, dahil that time, meron akong, bago yung chest freezer Fujidenso ko, may konti lang siya na frozen products, pwede kong ilagay doon. Sabi niya, ma'am, pwede ka maging reseller. Bibigyan ka namin ng products na order mo at bibigyan lang ako ng tarpaulin. Pero yung freezer, ipo-pull out. Magpo-provide ako ng sarili kong chest freezer.
So napag-isip ko, sabi ko, isa lang ang sasabihin ko. Sabi ko, poprovidean nyo ako ng mga banners, mga stickers, poprovidean nyo ako. At sige, akin ang sarili kong chest freezer. But, kapag ka iyan ay napalakas ko, wala kayong choice kundi babaan ako ng chest freezer. Kasi yon ang kailangan ko. So sabi nila, sige ma'am, titingnan po natin. But for now kasi daw, umaapila si Kasari. Then I found out sa opisina, pumunta dito yung agent. Sariling investigate siya. Sabi ko, sir, ano nangyari? Bakit ganun? Okay na, diba? Nakaayos na lahat, nakalatag na lahat. Bakit hindi mo alam na meron palang nag-i-exist malapit sa akin? Sabi niya, ma'am, hindi kasi nagbase po ako sa nakapin, no? Na mga nakarecord sa kanila. Ang ibig sabihin pala nun, kapag po nakapin sa system ni Ace Ice Cream, yun yung mga legit talaga. Kumbaga ba parang yun yung talagang mga nagdaan talaga sa tamang proseso ng pag-a-apply ng application. Which is, I'm not so sure, hindi ito 100% accurate, pero yun daw yatang application ng isang Kasari ay hindi naman halos dumaan talaga sa tama. Parang hindi naipin nung dating agent na humawak. Kaya hindi nag-exist doon kay isang agent. Kaya ang isip ni agent ko na itong bagong nag-handle ay ako lamang ang meron dito. Kaya hindi nakita. And at the same time, tiningnan naman din niya yung paligid. Tinanaw niya yung paligid. Hindi kasi naka-display kasi ang priority niya ay selecta ang naka-pronta sa kanya. At yung tarpaulin ay hindi rin naka-pronta. Nandun sa loob. Malakikita mo lang na may Ace Ice Cream siya kasi pagka pumasok ka na dun sa loob, hindi katulad dun sa akin, nasa labas ka pa lang, kita mo na may Ace Ice Cream ako. Yun. So, nagkaroon ng secret investigation about it. And then, when it comes to price, hindi sumunod sa retail price. So, kaya, yun din yung isang naging pinagbasihan, and yung, siyempre, yung application, mali. Yung nag-recruit sa kanya na agent, ay hindi siya naipin. So, ako naipin. So, ibig sabihin, kung titingnan sa amin dalawa, ako ang legit na dumaan sa tamang proseso ng pag-a-apply. So, yon. So, hinihintay ko na lang yung decision kung ano ang mangyayari. Kasi wala akong balak i-back out. Kung ako ang magpo-provide ng chest freezer ko, be it. No problem. Basta provide nila ako ng tarpaulin at provide nila ako ng kung mga stickers or banners. Walang problema. Kahit close ang aking Fujidenso, gagawin ko. Walang problema. Reseller ako. No problem. Kasi hindi ko na nga kinuha si Selecta noon eh. Kasi nga nakita ko may Selecta siya eh. Dahil yun ang nakapronta sa kanya. So di ko na kinuha yun. Kasi ayoko siyang sagasaan. But this time, hindi po pwede naman yung ganoon for me. Kasi, nag-apply ako ng maayos. No? Hindi ko sinadya siyang kalabanin. Dumating ako sa punto na nag-apply ako ng direkta sa kumpanya. So, yon. So, the final decision is now on the floor. Nagsabi na, ma'am, dideliveran na po kayo. Pakibuksan na po yung rep para po pagka nilagay yung ice cream ay okay na. Na malamig na para hindi matunaw yung ice cream. So yun, dumating pa nga dun sa punto na may araw pa nga na sabi, dideliveran na ako, hindi pa pala. Nagbukas lang ako ng rep. Tapos pinatay ko ulit. No? Doon sa mga nagre-reklamo na mga nag-apply ng Ace Ice Cream na iritang-irita, na ganito, ganyan, mas masahol po yata ang aking inabot sa inyo. But hindi ako nagsalita ng kahit anong against with the Ace Ice Cream. Hindi ako nagsalita. You know why? Yes, naintindihan ko yung customer service na concern nyo. Kasi kahit ako, mainis din ako kapag yung mga ganun na mga delay na sabi magdi-deliver, hindi naman pala ganyan. But for me kasi, as long as wala naman akong inilalabas pa na pera, hindi siya sa akin bothered. And as long na nasa akin ang chest freezer nila, mas lalamang ako. Yun lang naman ang point ko. Hello, nasa akin ang chest freezer nyo. Wala naman akong nilalabas na pera. So, yun yung thinking ko. Kaya hindi nakarinig sa akin si Ace Ice Cream na kahit anong reklamo noon that time. Kahit naiirita na ako. Hindi ako nagsasalita. Kasi negosyo yan eh. No? Talagang ganun, sometimes you need to have a patience. No? Minsan baka kaya may mga dahilan ng mga pagka-delay, baka hindi pa meant for you. So, ganun ako ngayon sa negosyo. If it's really meant for me, it will happen. So, yun nga, ang nangyari, nadalhan ako, pero hindi ako, expected ko pull outan ako eh. Yun expected kong magiging decision. Pero hindi ako pinull-outan, diniliberan ako. Actually, nung una pa nga, yung mga nagdi-deliver sa akin, ang tabang talaga ng pakikitungo nila sa akin. Feeling ko, asar na asar sila sa akin na ewan. Tiniis ko pa rin. Shout out din sa mga nagdi-deliver sa akin. Pero ngayon, friendship ko na sila. No? Tiniis ko. I still keep smiling. I still keep yung majali ako. Kasi hindi ko wini-welcome ang bad vibes sa hanap buhay ko na bagong put up ko. Hindi ko kailangan kasi ng bad vibes na pumasok sa aking tindahan, sa aking negosyo. Kasi nagsisimula ako eh. Kaya ako ang nagkokontra sa mga pangit na mga vibes. Kahit pa sila masungit or kahit pa sila, hindi mo mapangiti, wala sa akin yun.
Kasi ang thinking ko, positive ako. Until the day na nangingiti na sila, "Hi ma'am, hello ma'am, ma'am, may cancel po kami dito, baka po gusto nyong kunin." Dumating pa sa point guys, na binabagsakan nila ako ng mga nagka-cancel na mga package ng ice cream. Yung mga mag-a-apply, tapos dideliveran, ipapa-cancel, o kaya sarado, dideliveran, may order, tapos sarado tindahan. Bumabagsak sa akin yun. Kinaalok nila sa akin yun. Dito sa Pande ha, inaalok nila sa akin yun. So kumbaga ba, ayos dun si mama, kahit ganito. Siguro parang gano'n, na-realize nila kahit ganito si ma'am. Isipin mo, ano man ang nangyari. Naging positive lang ako. Kasi gusto ko positive outlook. I always look in the bright side of life, lalo na sa negosyo na pinili ko. Lalo na't bago ako dito, ayoko talagang wini-welcome ang bad vibes. Although mataray ako, masungit ako may times, no? Pero not all the time. Nilalagay ko sa ayos nang hindi rin ako naaabuso. So yun, hindi ko na, tinanong ko si Kuya Agent na, "Kuya, finally na-deliveran na ako," kasi kausap ko siya sa FB. "Finally na-deliveran na ako. Anong nangyari? Bakit hindi pinull out yung ref ko? I'm expecting na ipupull out yung ref ko." Naging okay. Hindi ko rin, sabi niya, "Hindi ko rin po alam ma'am yung naging decision sa office, pero inilaban ko ma'am kasi naiintindihan ko yung isa. However kasi, nag-decision when it comes to under investigation and also yung kung paano ka nag-apply. So, paano yun kuya? Syempre yung competition, yung just be it na lang, no? Wala kasi tayong magagawa parehas kayong may katwiran, parehas kayong So ang pagkakamali lang din kasi yung naging agent yata nung isang kasari ay hindi sila naipin. So yun yung nangyari. Until such time na hindi na nila na-pull out yung ref ko, yung chest freezer, at na-deliveran na nila ako regularly, no? So dumating sa punto na in-acknowledge nila ako na ako ay parehas naman na kami ni Kasari, pantay naman kami nagpamigay ng ice cream dito sa community namin. Meron dito sa tindahan ko, pagtapos dito sa tindahan ko, sa tindahan naman niya. So, parehas lang din kaming tinrato ng maayos, no? So, yun yung istorya nun. And hindi ko meant managasa ng iba, ng negosyo ng iba, lalo kung hindi naman ako legal or Sabi ko nga sa inyo, naghanap buhay ako dito ng taas ang noo ko dahil legit ako. Meron akong permit, dumaan ako sa tamang proseso, inilagay ko sa tama ang aking negosyo at hindi ako nanira ng kapwa ko kasari kahit kailan. Mas nag-focus ako sa mga customers ko, kung paano ko sila pakikitunguhan, at the same time ay neighborhood ko din sila. Kasi dito na kami titire. So kaya kailangan matuto na rin akong makisama, hindi lang business to business. Kaya ang dami kong kananay ngayon, mga kabataan, lahat ka-vibes namin ni Ate Ana. Mula bata, di ba Teng? Mula bata, mula matanda, kabataan, may ngipin na wala, mga bakla, mga beki, lahat, ang dami. Mga taga-Lumina, pumupunta pa dito para lang bumili ng ice cream. So, yun yung story noon. No? So, ang kagandahan kasi kay Ace Ice Cream, marami siyang mga affordable na mga ice cream at masarap talaga. Yung quality nung produkto ay nahandoon talaga, no? Best brand nga best quality brand, diba? Na-award na naman sila taon-taon. And doon naman sa mga magko-question na bakit ganon si Ace Ice Cream, excuse me, puro kanto na lang Ace Ice Cream inisyuhan ng pinayagan na magtinda. Ito po. Yan po, hindi ko masyadong madedependehan si Ace Ice Cream dyan. Kasi ang tanging makakasagot lang yan ay ang management. Ang point po kasi niyan, parang for me sa nakikita ko na ba't nila ginawa yan sa ibang lugar na talagang, alam nyo, nagpunta kami ng San Jose del Monte, naalala ko. Nagmumotor lang kami kasi ng daddy. Nung mag-MRI si daddy, doon kami nag-MRI sa isang private hospital sa San Jose del Monte. Sa Qualimed, yun. Nung pauwi kami, kasi paikot dito daan namin Santa Maria, tapos paikot, naggaray kami pabalik. Dito lusot namin. Paikot yan So, ibig sabihin, naikot namin medyo ng konti yung San Jose del Monte, paikot. Hanggang dito sa Pande, lusot. Kabi-kabilaan makikita mo, ang daming Ace Ice Cream chest freezer na nagtitinda. So, doon ko na-realize, lalo na nung kasibulan ni Ace Ice Cream na yan, doon ko na-realize na ganun pala kapag franchise business, hanggat maaari, no, for a while, talagang ang gagawin nila, parang domino, parang i-dominate nila ang buong area, i-close nila ang buong area na hanggat maaari, walang ibang ice cream brand na makapasok. Hindi ko alam kung iyon ang dahilan nila but this is how I see it. Kasi marketing strategy yan Papasok tayo sa marketing strategy. Nang sa ganon, ay alam naman nila yan matutal kung sino matitiran na matibay. Alam nila yan. Napo-forecast nila yan. So lahat bibigyan nila hanggat kaya nila kung sinong gustong mag-ice cream. Lahat bibigyan kahit halos tabi-tabi na. Why? Kasi gusto nilang maging dominant. Kasi mas gugustuhin na nila na ang makalaban ng isang kasari ay kapwa
ah, kapwa brand ice cream, kesa ang makalaban pa ay ibang brand ng ice cream. No? Yun. That's the way I see it, yung style. But sabi ko nga sa inyo, ang makakasagot lamang yan sa reklamo nyo na bakit ganoon na halos sunod-sunod na yung nag-ice creaman, ay ang company ng ice cream, ang Ace Ice Cream Philippines. But for me, I see it as a marketing strategy. Lalo pa at naghabol sila na maging number one and yung award ng best brands. Importante kasi sa ano yon, importante kasi sa company achievements yon, sa company goal. So yon. So alam ko sa mga under ng mga marketing, na alam kong nasa forecast din nila na for sure may give up at may give up doon. No, but majority of that hindi naman give up. So kung may give up man doon, iilan lang. But yun po, ang competition, parang ano yan competition sa iisang produkto lang. So pagalingan na lang kung sino ang mas mabibilan. Ganoon. So, Mami Park, ibig sabihin ba wala silang pakialam sa endeavor mo or sa business mo kasi bahala ka kung tatagal ka o hindi. Ganyan. Tapos nilagyan nila naglagay ulit sila ng franchise sa malapit sa iyo, no? Nag-issue sila sa isang kapwa mo kasari, sa kalaban mo pa, ganyan. It's not the way it is. Ang consequences lang nito or ang downside lang nito sa atin ng mga kasari is patatagan. Tayo ang gagawa ng diskarte at paraan kung paano tayo tatagal. Kasi hindi ka naman nila pipigilan kung gigib up ka. Sabihin mo lang ayaw mo na, ipupull out nila yung rep. Hindi ka naman nila ipe-pressure o ikukulong sa isang kontrata. No? Nakakontrata ka na as a franchisor pero kung gigib up ka na, wala naman silang magagawa doon. And they are willing to let you go. No? Kung gusto mo mag-carry pa ng ibang ice cream, di naman problema sa kanila yun. Pupull out na lang nila yung ref. Ganun lang yun. So, ganun lang kasimple yun. No? So, patatagan at pahabaan ng pisa sa ganitong klase ng style na franchisee ang ice cream. Dati kasi, dahil selecta lang din talaga ang maugong, no? Ice Dairy, Magnolia, ganyan. Ngayon, ang dami ng brand. Actually po, hindi kayo maniniwala. Si Creamline, nililigawan ako ni Creamline. Mami pa, singit na natin isa dyan. Singit na natin isang maliit dyan na Creamline. Pagkasyahin na natin, para tatlo sila. O, diba? Shout out Creamline. O, diba? Ganun. May Snowjo ka, may Creamline, may Ace Ice Cream ka. Kung maluwag nga lang why not? Welcome ang everybody. Para maraming choices ang customer. But, kasi syempre, dadating talaga tayo sa point na magdidesisyon tayo, hindi lahat pwedeng ilagay. So, yun po ang buong istorya niya. No? And I think, hindi ko na naman masya-shoutout yung iba, pagpapatuloy po natin. So, yun lamang po ay gusto kong i-share sa inyo. So, this is an honest, honest na pagkukwento sa inyo. No? Kasi hindi ko naman ito nabanggit before So, yun. At sa aking mga ice cream company, Snowjo and Ace Ice Cream, maraming salamat po sa pagbibigay ng pag-asa, pagbibigay ng chance na ako ay makapagtinda ng mga produkto nyo na abot kaya ng mga customer ko. Asahan nyo po na ang pagsunod ko sa aking suggested retail price para na rin sa ikaiigi ng business ko na ma-afford ng ng aking mga suki, no? So, maraming salamat. Nagpapasalamat ako kasi ang laki talaga ng parte nila sa aking tindahan. Bukod sa nakapagpapaganda na ng style ng aking tindahan at nakapagpapaakit, kumikita pa ako ng maganda rito. No? Kung tutuusin, mas malakas pa sila sa ibang produkto na nandito. No? Sa ice cream talaga hindi ako na-zero. Never. Never nangyaring na-zero ako in a day. Both yan. Snowjo and Ace Ice Cream. So, yun lang. Yun lang ang share ko ngayon ng araw na to. At kung may mga violent reaction man kayo dyan sa baba tungkol sa inyo, kung kayo ay under ni Ace Ice Cream or Snowjo, okay lang maglabas ng sama ng loob ha. Okay lang magsabi kung anong concerns nyo. Pero, ang gusto ko lang, huwag nyo lang kumumurahin at iayos nyo yung comment. Wala namang problema. Nang sa ganoon, sa next na pagbablog natin ng tungkol sa Ace Ice Cream or kaya kay Snowjo, mapag-uusapan natin, mapagninilayan. No? Kasi ayoko din ayoko ng bad vibes, but it doesn't mean na hindi ko i-welcome ang inyong mga komento, ang inyong mga simiento. Ilalagay lamang sa tamang salita. Kasi channel ko pa din to, syempre. No? Ayoko nang may nagbabastusan sa channel ko. So, yun lang naman yan. No? So, thank you very much sa bumubuo ng Kaurisari Store at ng Ace Ice Cream and Snowjo. Maraming salamat po. So, this is the very first time na ako ay nagsalita, nagsabi ng nasa sa loob ko. Nang sa ganun ay makahinga na rin ako sa istorya na ito behind it. Okay? So, thank you, Ma'am Angeline Balmore, sa pag-open up nito at ano na rin natin. So, all in all, ay tawag dito, bumalik ka kay Ace Ice Cream.
try mo lang. Kasi okay lang naman sila eh. Total naman, ini-invite ka naman nila na babaan. Bumalik ka for a while. De kung hindi mag-workout, pa-pull out mo ulit. Wala namang kasa doon. Bumalik ka, try mo lang. Kasi talagang si Ace Ice Cream, ang kagandahan naman kasi talaga sa kanya, panlaban talaga ang kanyang produkto. No doubt naman doon. Okay? So, bumawi ka sa mga tabs ng, ng Selecta, no? So, pagbanggain mo ang dalawang produkto na at the same time, ay parehas silang maghahatakan pataas. Ganun lang naman yun. Kasi ang ano naman dyan, kasi ng mga customer, ay yung marami din silang choices and options. So, this is Mommy Park and this is Team Park. Have an nice day ahead of you guys. And have a Snow Joe ice cream on Christmas days or in holiday season. Okay? So, this is Mommy Park and this is Team Park. Fighting! Bye!